Good morning, IFL, ICD, and my church. Magandang umaga ho sa IFL, ICDMI Church. What a privilege for me to be able to share God's word with you. Muli, malaki hong karangalan na ipamahagi ang salita ng Diyos sa inyong lahat. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Our Father, we thank you that we can share your word across many, many miles and kilometers. Ama namin, kami po'y nagpapasalamat na kahit na kami malayo sa isa't isa, ay kaya po namin na makasama at ipamahagi ang salita ng Diyos. Lord Jesus, set your words free today. Naway marinig namin ang iyong salita ngayong araw And may we learn from you. at naway matuto kami sa iyong salita. In Jesus' name, amen. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Last month, we talked about 2 Peter chapter 1. Nung huling buwan ay pinag-usapan ho natin ang 2 Peter. And so today I want to continue in the same series. Sa pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan, ay ito po ang gusto kong takayin natin. And the question is it possible to live the Christian life? Posible nga bang mabuhay ng isang mabuting Kristiyano o maging makadiyos? And we started with this passage from 2 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Dito po tayo nagsimula sa 2 Peter 1. And here I mentioned that there are really three things that Peter tells us that gives us a lot of assurance about how to live the Christian life. Dito po natin nabasa na may tatlong bagay po na binanggit si Pedro kung paano tayo mamuhay, na posible din nga mamuhay ng isang mabuting Kristiyano. First, God has given us everything we need to live the godly life. Ang una ay ang Diyos ay binigay na lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. And number two, we can participate in God's divine nature. Pangalawa ay maaari tayong maging kabahagi sa likas ng Diyos. And in three, we can escape the world's corruption. Na tayo ay maaaring makatakas sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. The problem is, do we believe that the word of God is true? Ang problema ay naniniwala pa tayo na ang salita ng Diyos ay totoo? And I believe that every word of God is true. Ako ay naniniwala na ang lahat ng salita ng Diyos ay totoo. But I think the problem is not believing. Subalit ang problema nakikita ko ay hindi sa paniniwala, but it is in the practical way that we can live it out. kundi paano natin ipapamuhay ang katotohanan ito sa pang-araw-araw na praktikal. And Peter gives us a sort of a roadmap. Na si Pedro ay muli niyang pinag-usapan na para binigyan niya tayo ng isang parang mapa kung paano nga patutunguhan ang paglalakbay ng isang mabuting Kristiyano o makadiyos. Now, I have uploaded these messages into YouTube. Yung mga hulihong mga mensahe na pinag-usapan natin dito ay in-upload ko na po sa YouTube. And you can just type my name in, Monjens Yu. At kung gustuhin nyo ay pwede nyo lang i-type ang pangalan ni Monjen Xiu. And then from there, you can see the past videos and you can review it. At doon ay pwede nyo pong muling balikan ang mga dating videos para sa inyong alaala. So Peter tells us that we can live the Christian life, but we have to add things on. Ayon kay Pedro, posible nga mabuhay makadiyos, isang mabuting Kristiyano. Subalit kailangan nating dagdagan ang ating pananampalataya. So we start off with faith. Na nagsisimula tayo sa pananampalataya. Then we add goodness. At dadagdagan ng kabutihan. Then we add knowledge. Kaalaman. In last month's message, I talked about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Na nung huling buwan ay pinag-usapan natin ang kaalaman ng Diyos na ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. And it's the knowledge we need in order to be assured that we can live the Christian life. At binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng kaalaman
kung na may katiyakan ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. And then Peter says, add on self-control, Sa kaalaman ay dagdagan ng pagpipigil, and then endurance, ng pagtitiis, and then godliness, pagiging makadiyos, and then love for one another here, pagmamahal sa kapatid, and then love for God. at pagmamahal sa Diyos. So today we want to look at the one in emphasis, goodness and self-control. Ngayong araw ay gusto ko po sanang pag-usapan natin ang goodness, kabutihan, at self-control, pagpipigil. Now, the Apostle Paul has a similar kind of list, and this is in the fruit of the Holy Spirit. Ang Apostol Pablo ay may halos pareho ring listahan na mababasa natin sa Galatia na kung saan tinutukoy niya ang bunga ng Espiritu ng Diyos. In last month, I talked about the fruit of the Holy Spirit. At noong huling buwan ay pinag-usapan natin ang bunga ng Espiritu. But Paul begins with the highest form, which is love. Kung si Pablo ay nag-uumpisa siya sa listahan niya ng pag-ibig, And then he goes until the end, which is the ninth expression of the fruit, which is self-control. at simula siya sa pag-ibig at pababa ng pababa ay sa pinakahuli ay ang pagpipigil sa sarili. I think it's a wonderful list, Napakagandang listahan po ito. except if you start with the highest form of love, that's probably the most difficult. Subalit kung tayo po ay magsisimula sa pinaka mataas na uri ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos o pag-ibig sa Diyos, ay ito po ay isang napakahirap na gawain na sa pasimula pa lamang. So I propose you turn it around and begin with self-control and move your way up. Kung kaya't ang sinabi ko noon ay kung maaari ay simulan natin sa ibaba, sa pagpipigil sa sarili. Marahil kung nagsimula tayo sa baba ay hindi tayo biglang mabibigla at pwede tayong magpatuloy. Because from the bottom, if you look at self-control, it is about learning discipline. So dahil sa pinakababa ang pagpipigil sa sarili, ito ay patungkol sa pagkakaroon ng discipline sa sarili. And I mentioned this before, once you learn one of the fruit of the Holy Spirit, At kung nagsimula tayo sa isang aspeto ng bunga ng Espiritu, the others will become easier and easier. sa akin palagay ay mapapadali ang ibang aspeto sa bunga ng Espiritu. So today we will cover two. We will cover goodness and we will cover self-control. Ulit, sasabihin ko na magsisimula tayo sa pagpipigil sa sarili at sa kabutihan. And this is similar to Paul's list and Peter's list. Ang listahan po ni Apostol Pedro at Apostol Pablo ay halos pareho rin. And so we begin with the word goodness. Magsimula po tayo sa kabutihan. Now, the word goodness can be defined in several different ways. Ang kabutihan ay maaari natin maintindihan sa ilang bahagi. It is moral excellence. Ang una ay ang moralidad natin, ang kabutihan ng moralidad. It's more like being the right person and doing the right thing every time. Ang pagiging tamang tao, ang paggawa ng tama sa bawat pagkakataon. But it's also called virtue, which means being a good person. Ito, pangalawa ay pwedeng sinabing virtue o ang kalooban ng isang mabuting tao. But if we break it down into actual action, Subalit kung titingnan natin sa gawain, then it means doing the right thing. ang ibig sabihin po ay paggawa ng tama. It also means acting for the benefit of others. Ang paggawa ng mabuti para sa ibang tao. Now, we are called to do good. Tayo po ay tinatawag na gumawa ng mabuti. So here in Hebrews 13:16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. Sa Hebreo, huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog.
And in First Peter 2:20, but if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you. For God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, he is your example and you must follow in his steps. Sa una Pedro, ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Not only are Christians called to do good, Hindi Christians, lang ta hindi lang sorry, tayo mga Kristiyano ay tinatawag na gumawa ng mabuti, but goodness is an action word. na ang kabutihan ay isang salita na patungkol sa paggawa, Because God rewards good. So let me read, sorry. sapagkat binibiyayaan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng kabutihan. So in Ephesians 6:8, remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Sa Efeso, yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. And in 1 Timothy 5:25, in the same way, the good deeds of some people are obvious, and the good deeds done in secret will someday come to light. Sa una Timoteo, gayon din naman ang mabubuting gawa ay hayag at kung hindi gayon, ang mga iyon ay mananatiling lihim. Ay hindi Do, mananatiling lihim. doing good is action. Ang paggawa ng mabuti ay isang aksyon o isang paggawa. Now, you may be tempted to say, let's pray that I will do good. Marahil ang sasabihin natin ay, ano kaya magdasal tayo para maging mabuti tayo? No, you don't pray to do good. Para sa aking paniniwala, ang kabutihan ay hindi lang isang pananalangin, kundi ang isang aksyon, kailangan kumilos. You have to be aware that you need to do good. Kailangan ay mayroon tayong kaisipan na kailangan nating kumilos at gumawa ng mabuti. If you see somebody stumble and fall down, Kung may nakita kayong taong nadapa at nahulog, and you should help them. kung kaya nyo ay kailangan yung tulungan ng taong ito. You don't pray and ask the Lord, should I help this person? Mananalangin ka ba at sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko bang tulungan tong taong tong nadapa? No, you don't. You just do it. Hindi mo na kailangan manalangin, gawin mo na lang ang tama. So this is an action word that we need to do good. Ang paggawa, ang kabutihan ay kailangan ng kilos sa paggawa ng mabuti. And then the second word that is important here is self-control. Ang pangalawang salita na gusto kong takayin ay self-control or pagpipigil. There's a negative way of looking at self-control. May isang negatibong aspeto o pagtingin sa salitang pagpipigil. So that means you restrain, you pull back. Na pinipigilan mo lang ang sarili mo na hindi ka nagre-react ng masama. So you want to do it, but then you pull back and don't do it. Na nagtitimpi ka lang, na pinipigilan mo sarili mo na huwag magalit. But there are positive forms for the word. Subalit mayroong positibong kahulugan ang pagpipigil. So self-control means having power but able to control that power. Itong salita ay meron kang kapangyarihan, subalit ang kapangyarihan ay kinokontrol mo na hindi mo basta-basta inilalabas ang iyong kakayahan, ang iyong kapangyarihan. You can jump in, but then you pull back. Na maaaring kumilos ka, subalit sa tamang kilos na hindi ka pabugso-bugso. You can say something, but you pull back. Na maaari ka magsalita, subalit
may pagtitimpi sa iyong pagsasalita. And the other positive word is discipline. Ang isa pa ay disiplina, And then to measure one's response. na kung ano man ang iyong kilos, kung iyong gawa ay naaayon sa sitwasyon. So the Bible teaches us general self-control. Ang Biblia ay mayroong pinag-uusapan na isang general na pagpipigil. In Proverbs 25:28, a person without self-control is like a city with broken down walls. Ayon sa Kawikaan, siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang pader na nalabi. And this is a very important statement. Para sa akin ay ito isang napakahalagang Because a kasabihan. broken down wall, the enemy can come in anytime. Na kapag ang pader, kapag ito'y winasak at ang isang lunsod ay walang pader na nalalabi, ay ang kaaway ay kaya kang pasukin kaagad. It's like wherever you live, and there's an open door and anyone can come in. Na tila parang isang tahanan na walang ang pinto ay hindi nakasara, na kahit sino mang tao, estranghero, kaaway, kalaban, ay maaaring pasukin ka, So there is really no safety. na walang seguridad. And we become very vulnerable to danger. At ang peligro ay nasa paligid lang natin. But there's also spiritual self-control. Ang pangalawa, ang uri ng pagpipigil ay pagpipigil spiritual. And in Proverbs 5:21, for the Lord sees clearly what a man does, examining every path he takes. An evil man is held captive by his own sins. They are ropes that catch and hold him. He will die for lack of self-control. He will be lost because of his great foolishness. Muli sa Kawikaan, sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang sinisiyasat ang lahat niyang mga landas. Ang masamay nabibitag sa sarili niyang kasamaan at siya'y nahuhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng disiplina at dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. So goodness and self-control are very important for the Christian. Ang kabutihan at pagpipigil ay napaka-importante para sa isang Kristiyano. But here's the question I want to ask you. Gusto kong tanungin kayo, A lot of times people tell me, Pastor, living the Christian life is very hard. Pastor, napakahirap ang maging makadiyos at mamuhay Kristiyano. And I try to be good. Na sinusubukan kong maging mabuti. I try to control myself. Sinusubukan kong pigilan ang aking sarili. I try to be patient. Sinusubukan kong maging pasensyoso. But it's so hard. Subalit napakahirap. Let me change the way you think about all these qualities. Gusto ko sanang subukang palitan ang inyong pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito. So I want you to start thinking in terms of not trying. Gusto kong palitan nyo sana ang salitang pagsubukan, but training. Kundi sa salitang training. Because training is more positive. Sapagkat ang training ay isang salitang positibo. So training, not trying. Ang gusto ko sana sabihin ay huwag subukan, kundi mag-train tayo. So let's look at 1 Timothy chapter 6, verse 10. And let me read it in English. For the love of money is the root of all kinds of evil. But you, Timothy, are a man of God. So run or flee from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have decided so well before many declared so well before many witnesses. So, hindi pagsusubok ang gusto ko sana, kundi pag-iensayo. At ayon sa Timoteo, una, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos,
layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuhan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay ng walang hanggan na dito'y tinawag ka at pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Now, Paul is here giving very practical advice to Timothy. May mga salitang ginagamit dito si Pablo para kay Timoteo na praktikal. And if you look at this, there are three key words to this short passage. May tatlong salita sana kung gustong minumungkahi para sa inyo. And they are the ones that are in bold. Na itong tatlong salita ay nakaputi dito. So the first word is run. Ang una ay layuan. Run away from evil. Na layuan mo ang masasama. The second thing is attack, is go forward. Na ang pangalawa ay kumilos, paabante, umatake. And that is pursue righteousness. At sumunod sa katwiran. And the third word is to fight, to stand and not run away. Makipaglaban, na tumayo at wag tumakbo. So let's look quickly at these three words. Muli nating pag-usapan ang tatlong salitang ito. Paul says to Timothy, you must run away or flee from sin. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo ay layuan mo, tumakbo ka mula sa kasalanan. And that is self-control, isn't it? Na hindi ba ito'y pagpipigil? Don't run towards sin, run away from sin. Huwag kang tumakbo papunta sa kasalanan, kundi tumakbo ka palayo sa kasalanan. And when you pursue or run towards righteousness, you are moving into doing good. Ang pangalawa ay tumakbo ka papunta sa katwiran, sa kabutihan. And then the third word is you must stand firm and fight. Ang pangatlo ay tumindig ka at makipaglaban. So it is a combination of goodness and self-control. Na ang huli ay isang kombinasyon ng kabutihan at pagpipigil. So we run away from evil. Na lisanin natin ang kasamaan. And that is self-control. Ito'y pagpipigil. There are many things that we would want to do. Maraming bagay ang gusto nating gawin. But we pull ourselves back and don't do it. Subalit, pipigilan natin ang ating sarili na gumawa ng masama. And there are things we should do. That's why we have to push forward to do it. At may mga bagay na mabuti na kailangan nating gawin kung kaya dapat nating tumakbo papunta sa katwiran at sa kabutihan. Now, all three are verbs. Ang tatlong salita dito ay salitang pagkilos. But these in the original text, these are imperative. That means it is command. Na kung ating babasahin lang tatlong salitang ito, ay parang sinasabi lang ni Pablo. Subalit sa original, bago isalin, ay ang tatlong salita nito ay may patungkol sa kautusan. That's why if we were to translate it into the actual English translation, at kung kaya ang tamang pagsalin sa mga salitang ito ay, that's why it's written here, you must run away from sin. Na kailangan mong lisanin ang kasalanan. You must push and run towards goodness, righteousness. Kailangan natin habulin ang katwiran at kabutihan. You must stand and fight. At kailangan nating tumayo at lumaban. So there are three things in these three words. Sa tatlong mga salitang to ay gusto kong bigyang pansin ang tatlong bagay. Number one, these are physical action words. Una, ang lahat ng ito ay kilos, kailangan kumilos. I want to tell you that Paul did not say anything about praying about fleeing from sin. Wala dito ang sinasabi ni Pablo na
hindi tayo kumilos na ang pagdarasal ay sapat na. There's nothing in here that Paul says that you pray about doing the good thing. Na hindi sinasabi ni Pablo na magdasal tayo para gumawa ng mabuti. And there's nothing about praying to fight the good fight. Na wala rin sinasabi ni Pablo na magdasal tayo na para labanan ang kasamaan. So these are physical action words. Ang lahat ng mga ito ay kilos. But then, how do we train it? Subalit, paano natin i-ensayuhin ang ating katawan? And I want to teach you a way to train it. Gusto ko sana kayong turuan kung paano. And it means to train your body, not your mind. Na kailangan nating i-ensayo ang ating katawan at hindi ang ating isipan. And I will explain it. At ipapaliwanag ko ito. But there's a third point. May pangatlo. You must do it now. Kailangan mong gawin ngayon. You cannot pray and say, Lord, I want to avoid sin. Hindi dapat magdasal ka at sa Panginoon kung paano ko iiwasan ang kasalanan. But I'll do it tomorrow. Pero bukas ko na gagawin. No, we do it now. Kailangan ngayon mismo, ora mismo. And all of you are familiar with this logo. Lahat naman tayo alam natin kung ano nakasaad dito. And it's a very important logo. Na ito ay isang magandang mensahe. Because Nike says, just do it. Ang sabi ng Nike ay gawin mo na ngayon. Don't think about it. Huwag mo nang isipin. I remember many years ago when I was thinking of wanting to exercise. Nung matagal na panahon ay nag-iisip akong paano mag-ensayo. And I would wake up, the moment I wake up, my eyes open. Na paggising ko, sa aking paggising. And then I said, oh, last night I did not have enough sleep. At sinasabi ko sa sarili ko, kagabi kulang ang tulog ko. Oh, today's a busy day. Ngayong araw ay marami akong gawain. That's okay. I'll exercise tomorrow. Bukas na lang ako mag-iensayo. Now, you would think that it takes 1 minute, 2 minutes, 5 minutes for me to think like that. Na marahil ay sa 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto ay ito ang aking pag-iisip. In reality, it only takes about 5 seconds. Pero sa totoo, akala lang natin na matagal panahon tayong mahabang panahon ang ating ganitong pag-iisip. Subalit sa totoo ay ilang segundo lang ang nagaganap sa ating kaisipan. So one day, I thought about something on how to do it. Kaya isang araw ay namulat ako sa katotohanan ito. I put my gym socks beside my bed. Na ang aking medyas, ang aking mga gamit, pang-ensayo ay nilagay ko na sa lamesa malapit sa aking tulugan. So once I wake up, sa aking pagbangon, before I have one thought, bago ako magkaroon ng kaanumang kaisipan, I pull my hand and I grab my socks and I sit and I put my socks on. Na ang una kong ginagawa ay kukunin ko ang medyas at sinusuot ko na kagad ito. And even while I'm walking towards exercising, at habang ako'y naglalakad papunta para mag-ensayo, before I put my sneakers on, bago ko isuot ang aking sapatos, my mind is starting to tell me I'm busy, I didn't have enough sleep. Ang aking kaisipan ay naglalaro na sinasabi sa akin, kulang ang tulog ko, marami akong gagawin mamaya. But when I put my socks on, then it's much easier. Subalit, nilalabanan ko ito dahil pagbangon ko, susuot ko kagad ang medyas, susuot ko ang sapatos na hindi ko hinayaan magkaroon ng puwang sa aking isipan para huwag mag-ensayo. So Nike is correct. Kaya tama ang sinasabi ni Nike. If you think about exercising, na kapag iniisip mo ang pag-iensayo, you will never do it. Hindi mo ito gagawin. If you do it, kapag ginawa mo na lang ito, if you start the action to do it, at sinumulan mo ang pagkilos, then
you will override your mind. Na hindi mo na binibigyan ng puwang ang iyong isipan, gagawin mo na lang ang pag-iensayo. And in reality, for many of us as Christians, Bilang Kristiyano, we are taught in our minds to do the right thing. na tayo'y tinuruan na ang pagkilos ay nagsisimula sa ating kaisipan. And usually it's very hard. At para sa akin, ito ay napakahirap. But I think what we missed is exactly what Nike is talking about. Subalit namulat ako sa katotohanan na sinasabi ng Nike na gawin mo na kaagad to, huwag mo nang isipin. And when we are to look at the Bible, Nike is correct. At sa mga maraming bagay sa Biblia ay tama nga ang Nike. So let me show you some of the Bible texts. Basahin natin ang Biblia. So in 1 Corinthians 9:24, do you not know that all the runners in a stadium compete, but only one receives the prize? So run to win. Each competitor must exercise self-control in everything. They do it to receive a perishable crown, but we an imperishable one. So I do not run uncertainly or box like one who hits only air. Instead, I subdue my body and make it my slave, so that after preaching to others, I myself will not be disqualified. Una Korinto, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay iyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga paglaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa ko itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo'y hindi itukwil. So in this passage, Paul is not talking about thinking. Dito ay hindi pinag-uusapan ni Pablo ang pag-iisip. Paul is talking about doing. Ang pagkilos ang pinag-uusapan ni Pablo. Paul is talking about action. Na ang pinag-uusapan niya ay kilos. Paul is not talking about the mind. Hindi niya pinag-uusapan ang isipan. Paul is saying, I subdue my body. Na ang ginagawa niya ay pinipigilan niya ang kanyang katawan. Why? Bakit? Because our mind knows what is right. Sapagkat ang ating isipan ay alam kung ano ang tamang gawain. But our body doesn't want to do it. Subalit ang ating katawan ay hindi sumusunod. Remember, during Gethsemane, alalahanin natin anong nangyari sa hardin ng Gethsemane. Jesus was praying and sweating like drops of blood. Na si Kristo, si Jesus ay nagdarasal at tila parang dugo ang kanyang pawis. And when he came to look for his disciples, especially the closest ones, subalit anong ginagawa ng mga disipulo? They were sleeping. Natutulog sila. Jesus says the spirit is willing but the body is weak. Ano sabi ni Jesus? Na ang espiritu ay gustong sumunod, subalit ang katawan ay mahina. Now let's say we have a prayer meeting today. Isang halimbawa, kunyari may prayer meeting tayo ngayon. But you are very tired. Pagod na pagod ka na. And so you are sitting in your chair. Habang sa tahanan mo, nakaupo ka. And your head is down, closing eyes. At pinikit mo ang iyong mata. And somebody else is praying. At ang ibang tao ay nagdarasal. All of a sudden, you may start snoring. Marahil ay bigla kang ihilik. It's happened to our prayer meeting before. Nangyari na ito sa anumang prayer meeting. The spirit is willing, but the body is weak.
mahina ang katawan. Gusto ng espiritu, subalit mahina ang katawan. And you can say all you want, Lord Jesus, wake me up, wake me up, wake me up. Kahit ano pang pagdarasal na sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo akong gumising, That's not going to work. hindi ito uubra. What should have the disciples done in Gethsemane? Sa akin palagay, ano kaya ang dapat na ginawa ng mga disipulo sa Gethsemane? I'm sure Peter was very, very tired because it's very tiring. Na marahil si Pedro ay talagang pagod na pagod rin. And Jesus told them to pray. At sinabi ni Jesus, manalangin kayo. What Peter should have done is stand up Dapat ay tumayo na lamang si Pedro and walk around, at naglakad-lakad splash some water on his face, na buhusan niya ng tubig ang kanyang muka and sometimes maybe eat something. na marahil ay kumain siya ng kahit konti. The body needs to change. Kailangan palitan natin ang postura ng katawan. It's changing of position, Ang ating posisyon, changing of attention. na palitan natin ang atensyon. The body is the one that needs to be trained. Ang katawan ang dapat nating mag-ensayo. Okay, if you have ever learned how to play the piano, Nag-aral na ba kayong tumugtog ng piano? and the very first lesson you sit down when you were probably a child, Ang unang leksyon bilang bata na nag-aaral ng piano, you are not taught a worship song. hindi ka magsisimula tumugtog ng isang worship song. You are taught how to do scales. Na ang sisimula mong tutunan ay ang tinatawag nating scales. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. And you have to learn to move all 5 of your fingers. Na kailangan nating mong matutunan gamitin ang 5 daliri sa bawat kamay. And I'll tell you, it's very tedious. It's like nonstop. Na ang ganitong uri na pag-aaral ay hindi madali, na paulit-ulit. And you can be very frustrated and say, hey, I want to learn a worship song. Na marahil sa simula ay gusto mo na kagad magsimula sa isang pagtugtog ng isang worship song. But you have to learn all your fingers to be able to move with the right note. Subalit, ang unang hakbang ng pag-aaral ng piano ay ang paggamit ng bawat daliri sa bawat pagkakataon. It's the same way with learning to type. Ganon din ang typing. You can actually use only 2 fingers and then just look at the keyboard all the time and press whatever letter you need. Maraming tao ay mali ang kanilang ginagawa. 2 daliri lang ang kanilang ginagamit at tinitingnan pa nila ang keyboard sa bawat pagpindot. But if you want to learn how to type the proper way, subalit kung sa tamang pag-aaral ng typing, on the left side of your keyboard, in the middle is A, S, D, F. Sa kaliwang kamay ay ang letrang A, S, T, F. And on the other side, it's H, J, K, L. Sa kanan naman ay H, J, K, L. And your 4 fingers on both hands are just typing the same thing. At ang 4 na daliri sa bawat kamay ay paulit-ulit na pumipindot ng mga letra. Again, you are bypassing your brain. Na nilalagpasan natin ang ating kaisipan. You have to train your body. Ang iniensayo natin ay ang katawan. And so once you can get all of that to memorize the different letters in the keyboard, dahil sa pag-iensayo ay na-memorize na natin ang kalagayan ng bawat letra, then you will be able to type without looking at the keyboard. Na pwede kang mag-type na kahit hindi mo na tingnan ang keyboard. And so physical training is very important. Napakahalaga ng pag-ensayo ng physical o ng katawan. But there is also one more thing that is very important.
may isa pang dapat nating matutunan in order for us to be able to live the spiritual life. upang mabuhay maka-Diyos bilang Kristiyano. We need to know who is our enemy. Kailangan nating malaman kung sino ang ating kaaway. And so in Ephesians 6:12, when Paul was talking about spiritual warfare, Sa Efeso ay dito pinag-uusapan ni Pablo that in warfare, for our fighting, we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. dito natin mababasa ang tinutukoy niyang spiritual warfare. Ano nga ba ang spiritual warfare? Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So we have to know our bodies, Kailangan nating matutunan, mag-ensayo ang ating katawan. but we also have to know our enemy. Kailangan natin maunawaan sino nga ang ating kaaway. Now, Paul is very clear. Our enemy is not flesh and blood. Klaro dito na mababasa natin na hindi ang kaaway o kalaban natin ay ang laman o dugo. So let me ask you, in this world, who is not flesh and blood? Dito sa mundong natin ito, sino ba ang hindi gawa sa laman at dugo? Isn't that every single being is flesh and blood? Hindi ba lahat ng tao sa mundo ay gawa sa laman at dugo? Your parents are flesh and blood. Ang iyong magulang, Your brothers and sisters are flesh and blood. ang iyong mga kapatiran, Your coworkers are flesh and blood. katrabaho, Your husband, your wife, they are flesh and blood. ang iyong asawa, Your physical enemy is flesh and blood. ang maaari ang kapitbahay mo o sino mang kaaway mo ay gawa sa dugo at laman. The one who is angry with you is also flesh and blood. Kung sino man ang may puot o galit sa iyo ay gawa rin sa laman at dugo. Every single being on earth is flesh and blood. Ang lahat ng tao sa mundo ay gawa sa laman at dugo. And so Paul is saying, whoever you see on earth is not your enemy. Kung gayon, ang sabi ni Pablo ay kahit na sino mang tao ay dahil sila ay gawa sa laman at dugo ay hindi sila ang tunay mong kaaway. Because your real true enemy is Satan. Sapagkat ang tunay mong kaaway at kalaban ay si Satanas. And he says here, they're evil rulers and authorities of the unseen world. Na kapangyarihan na hindi nakikita sa na nagahari sa sanlibutan. And these are mighty powers of this dark world. Hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. And it's also evil spirits in the heavenly places. Na sa kalangitan ay may mga spiritong masasama. So here's the practical way to understand this. Paano nga natin mauunawaan ito? Our enemy is not flesh and blood. Ang ating kaaway ay hindi laman at dugo. My husband, my wife is not my enemy. Hindi ang aking asawa. My children are not my enemies. Ang aking mga anak ay hindi ko kaaway. My brothers, sisters are not my enemies. Ang aking mga kapatid ay hindi ko kaaway. My boss at work is not my enemy. Ang aking amo. My friend is not my enemy. Ang aking kaibigan ay hindi ko kaaway. My church is not my enemy. Ang iglesia. In fact, my enemy is not my enemy. Kung sino mang tao ang aking kaaway ay hindi ko kaaway. One time, a longtime church member came up to me. Isang beses, may isang miyembro ng iglesia lumapit sa akin. She says to me, Pastor, at sinabi, she said, I have a prayer partner that I've been praying with for 20 some years. Na meron akong isang kaibigan na parati kaming ilang dekada na, ilang taon na kaming magkasama nagdadasal. And we pray every single week. Linggo-linggo nagdarasal kami. And one day, I happened to say to her, oh, this is what's happening in politics.
Isang araw ay napag-usapan nila ang politics or politiko. And then she started to say, no, you're wrong. Dito na nagsimula ang kanilang hindi pagkakaisa. And then I answered her, Na sinagot ko siya, na no, you don't sinabi kasi ng understand. kaibigan niya na mali ako at sinagot ko siya. And then so they kept going back and forth. And then she said to me, Dahil sa politika ay nagsimula na sila magtalo at sinabi ng kaibigan ko sa akin, she said, Pastor, I don't know if we can continue to pray. ang taong ito na lumapit sa akin, ang sabi niya sa akin, Pastor, tila hindi ko na kayang magpatuloy na maging prayer partner siya kasi meron nga kami hindi pagkakaunawaan. To understand the spiritual life is to understand who our enemy is. Para maunawaan natin ang buhay spiritual ay kailangan talaga nating maunawaan kung sino spiritual ang ating tunay na kaaway. So the real enemy is not the person in front of you. Tulad ng mababasa natin ngayon dito, si Satanas ang tunay nating kaaway, hindi kung sino man ang gawa sa laman at dugo. And Satan is the true enemy. Si Satanas ang tunay na kalaban. He will use people to destroy relationships. Gagamitin niya ang laman at dugo, gagamitin niya ang tao upang wasakin ang relasyon. So how do we understand physical training with understanding the spiritual warfare? Paano natin mauunawaan ang pag-ensayo ng katawan at ang spiritual warfare? Another time, a church member came to me. At sa isang halimbawa pa, may isa pang lumapit sa akin. He was older and he was not healthy. May sakit siya, hindi siya nasa mabuting kalagayan. He was overweight. May edad na siya, mabigat ang timbang. He had diabetes. He had different illness. May diabetes at iba pang mga karamdaman. So he said to me one day, he said, Pastor, I went to see my doctor. Sinabi niya sa akin, Pastor, pumunta ako sa aking doktor. And then sitting across from him in the waiting room Nasa akin dyan, sa abangan, sa silid abangan, was this man who was much bigger than me na may isang taong naghihintay na mas malaki pa ang timbang kaysa sa akin, and even less healthy than me. na mas malala pa ang kalusugan kumpara He, sa akin, he had oxygen na nakasuot siya ng oxygen and his breathing was very heavy and very labored in his breathing. at hirap siya sa kanyang paghinga. And he said to me, Pastor, I secretly took a picture of him. Anong ginawa ng taong ito? Sabi niya, Pastor, na, na secretly, na hindi niya pinaalam na kinuna niya ng litrato ang taong ito. To remind myself that I don't want to be like him. Na para ipaalala sa akin na ayoko maging katulad niya. I said, interesting. Sabi ko, kakaiba. I said, how many times did you look at the picture after the doctor visit? Ang tanong ko sa kanya ay, pagkatapos na makita mo ang doktor, ay ilang beses mo bang tiningnan ang litratong kinunan mo? So he started to, Na hindi makasagot ang taong ito. and he says, no, I haven't. Na hindi niya pa tinitingnan ang litratong ito. I say, here's what you do. Itong gawin mo, sabi ko. You make 30 copies of the picture. Na gumawa ka ng 30 kopya ng litrato. You put it beside your bed. Lagay mo sa iyong silid tulugan. You put it on your bathroom. Sa iyong kubeta. You put it on your office. Sa iyong office. You put it on your refrigerator. Sa refrigerator. You put it inside the freezer. Sa loob ng freezer. You put it on the dining table. Sa lamesang kainan. You put it on your car. Sa iyong sasakyan. He asked me why. Sabi niya, bakit? I said, you don't need spiritual reminder. Hindi mo kailangan maalala ang spiritual na bagay. Because your mind knows what is right. Sapagkat alam ng kaisipan mo kung anong dapat mong gawin. You need physical reminder. Kailangan mo ng paalala na physical. Because that's how you will start to change. Sapagkat doon
magmumula ang pagbabago. When should you start living the Christian life? Kailan mo dapat mamuhay Kristiyano? Now. Ngayon, ora mismo. Just do it. Gawin mo na lang. And let me remind you of, again, 2 Peter chapter 1. Papaalala ko sa inyo ang ating nabinasa nung isang buwan. Peter says, therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. 2 Pedro, kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinagpatibay sa katotohanang dumating sa inyo, inakala kong tama na habang ako ay nasa toldang ito ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesukristo. At sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maaalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Repeat, remind, remember. Paulit-ulit, paalaala, at muling maalala. God has given us everything we need to live the godly life. Ang lahat ng bagay upang tayo ay mamuhay Kristiyano, maging makadiyos, ay ibinigay na ng Panginoon sa atin. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, Panginoong Jesus, help us to be able to live the Christian life. tulungan niyo po kaming mamuhay bilang Kristiyano, isang makadiyos. Your word has given us everything we need. Ang iyong salita ay binigay mo na sa amin upang mamuhay kami maging makadiyos. And now we should just do it. Ngayon ay ang natitira na lamang ay gawin namin ang mga bagay na ito. In Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. Thank you.